Itong si Rimulya, sa tingin ko, kaya niyan. Hindi yan matatakot sa kasuhan si Sara. Ang isa pa dyan na problema, si Bongo. Eh di ba si Bongo may mga kasong plunder din? Dahil patapos na ang termino, talagang paalis na si Ombudsman Samuel Martires. Salamat naman. Salamat naman. Tapos na ang termino. Ha? Si Martires, 7 years din. Ha? Fixed kasi ang term ng ombudsman. Hindi yan pwedeng tanggalin bago ang pag hindi pa tapos ang termino. Pwede lang siyang tanggalin sa impeachment. Pero ang presidente, kahit ayaw ng presidente sa ombudsman, ano niya yan? Talagang fixed ang term niyan. Independent kasi ang ombudsman eh. Anyway, matatapos na si Ombudsman Martires sa July 27, 2025. Kaya talagang naghahanap na ng kapalit o pampalit. Ang procedure niyan mga kabunyog, mga kababayan, ang ombudsman nagre-recommend ang Judicial and Bar Council. Gumagawa ng tinatawag na shortlist. Mga tatlong pangalan na pipilian ng presidente. At ang presidente ay pipili sa tatlo na yan. Kung sino yung napili ng presidente, yan ang magiging ombudsman. Pero pipili ang presidente sa irerekomenda ng Judicial and Bar Council. Ang sabi ng Judicial and Bar Council, hanggang July 4 na lang sila tatanggap ng mga nominations. Ibig sabihin, kung mayroong mga pangalan na nakikita na posibleng maging ombudsman, tatanggapin ng Judicial and Bar Council hanggang July 4. So malapit na. Pagkatanggap ng Judicial and Bar Council, i-interviewin yan. Kasi magkakaroon ng interview dyan. Bubusisiin yan ng Judicial and Bar Council. Makatapos mag-interview ang Judicial and Bar Council, pipiliin nila yung tatlo. Shortlist. Isasubmit yan sa presidente. Mula doon, pipili ang presidente. Ngayon, ang mainit na balita ngayon, kinumpirma na ni Justice Secretary Boying Rimulya na nagtatarget siya, gusto niya maging ombudsman. So ibig sabihin, ikukonsidera na ang pangalan ni Boying Rimulya. Ipapatawag na yan ng Judicial and Bar Council, i-interviewin na yan. At pag nailagay ang pangalan niya doon sa shortlist na tatlo, pipili ang presidente. O yan mga kabunyog, mga kawan. Anong masasabi nyo? Anong masasabi nyo mga kabunyog na si Boying Rimulya ang isa sa mga nag-aambisyong maging ombudsman? Sabi ni Don Bell, sana kasuhan niya si Martires pagkatapos ng kanyang term. Ibig sabihin nito, pag napili na ombudsman itong si Rimulya, mapapalitan siya sa pagka-Secretary of Justice. Sino kaya ang papalit na Secretary of Justice? Alam nyo, tama naman yung punto mo, Kabunyog Rosana na Rumi. May pabor dyan, may kontra. May pros and cons yan. Ang nakikita ko dyan, may positive kay Rimulya, may negative. Ano ang positive kay Rimulya? Yung positive kay Rimulya, talagang kakasuhan niya ng mga Duterte. Kahit pag na-impeach si Sara Duterte, o kahit hindi ma-impeach si Sara, pwedeng yung criminal case na plunder, magtuloy yun sa ombudsman. Ma-impeach o hindi si Sara, yung criminal case ng plunder, ombudsman yun. Ombudsman yun. Kaya ang mangyayari dito, delikado talaga dyan si Sara, tutuluyan niya ni Boying. Pag na-impeach si Sara, pwede pa rin matuloy ang criminal case. Kasi iba naman yung impeachment. Yung impeachment kasi hindi naman criminal case yan. Pero yung tungkol sa mga maanumalyang paggastos ng confidential funds, pwede yan sa ombudsman, plunder yan. O yan mga kabunyog, mga kababayan. So, itong si Rimulya, sa tingin ko, kaya niyan. Hindi yan matatakot sa kasuhan si Sara. Ang isa pa dyan na problema, si Bongo. Eh di ba si Bongo may mga kasong plunder din? Ombudsman din yun. O ngayon, mga kabunyog, mga kababayan, yung kaso ni Bongo na plunder, hindi pa yun tapos. Nasa ombudsman yun, hindi pa nare-resolve. I-resolve yan ni Rimulya. Malamang, pag lumabas yung resolution sa mga kaso ni Bongo na plunder na pinail ni Trillanes, ay,
Oh, lalabas na naman ang warrant of arrest kay Bongo. Si Sara Duterte, pag na-impeach yan, pwede pa rin ituloy ang kaso, criminal case, plunder sa ombudsman naman. Hmm. At kahit hindi siya ma-impeach, assuming dinismiss ng assuming dinismiss ng Senado, impeachment ni Sara, pwedeng tumuloy ang plunder sa ombudsman. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ito, sigurado tayo dito, nag-iisip na dito ang kampo ng mga Duterte, si Boying si Boying ang pwedeng maging ombudsman. Ako sa tingin ko, yan na, susunod na ombudsman na yan. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, yung mga korupsyon sa panahon ni Duterte na nandyan ngayon sa ombudsman na hindi pa nare-resolve ni Martires, a-action na ni Boying yan. Yung mga kasong plunder kay Bongo, nasa ombudsman yon. Yung kaso rin na yung kasong qualified. Ano pa ba yung mga kasong nakasampa sa ombudsman? Ayun na nga, yung kay Sara Duterte nasa ombudsman din, yung tungkol sa tungkol dun sa confidential funds. Hindi na tinapos ni Martires kasi talagang grabe ang reaksyon ng publiko. Kaya hindi tinapos, umatras si Martires. Pero kung si Boying ang Secretary of Justice, mamanahin ni Boying yun. Kaya malaking tulong itong si Boying kung ombudsman. Kaya lang ang problema dito, ang problema kay Remulla, ito naman ang nakikita kong kontra diyan. Una, dapat kasi ang ombudsman, basta't corrupt, kasuhan. Ang problema kay Boying, politiko eh. Politiko si Boying. Politiko. Ngayon, baka naman, kasuhan niya yung mga Duterte, pero yung mga corrupt din ngayon, halimbawa, si Saldico, maraming kaso, marami diyang mga nagrereklamo na grabe ang korupsyon. Yung mga kongresista na involved din sa korupsyon, at kasuhan din yan. Kasi yan ang trabaho ng ombudsman eh. Kumbaga, wala ka dapat na kinakatakutan. Ang problema kay Boying dahil politiko, baka naman kakasuhan ng mga Duterte, papaligtasin yung kakampi. Hindi tama yun. Yan ang ng ombudsman eh. Dapat independent nga yan. Ibig sabihin, kumbaga, kakampi ka, nasa administrasyon ka o hindi, Duterte ka o hindi, dapat kasuhan. Yan yung Kaya lang ang problema nga, dahil politiko si Boying, malamang yan, papalibrihin yan yung kakampi nila. Yun di maganda yun. Alam nyo naman ang aking stand sa basta't corrupt, dapat kasuhan. Yun naman ang hindi maganda kay Boying. Sa tingin ko lang. Pero pagdating talaga sa mga Duterte, ay talagang kakasuhan niya yan. Kaya yung ginawa ni Remulla, ni Martires, na pinotektahan ang Duterte, dito kay Boying, hindi pwede yun.